Ka-express, buong Pilipinas napapatigil ngayon dahil isang napakalaking desisyon na naman ang posibleng kaharap ni Kai Sotto. Matapos ang kanyang matinding ACL injury recovery at unti-unting pagbabalik sa Japan B-League nitong 2026, muling umiinit ang usapan sa social media at basketball community. Ano nga ba ang pipiliin ni Kai kapag nag-conflict ang schedule? Ang muling pagsuot ng Gilas jersey o ang pagkakataong muling mapansin sa NBA Summer League? At mas lalong naging emotional ang sitwasyon dahil hindi na ito simpleng career decision lang. Ito ay usapan ng pangarap kontra responsibility. Isang side, andyan ang Gilas na nangangailangan ng kanyang presensya bilang centerpiece ng future frontline ng bansa. Sa kabilang side naman, andyan ang NBA Summer League, ang pinakamalaking pinto para sa pangarap niyang maging kauna-unahang full-blooded homegrown Pinoy na tunay na makapasok sa NBA rotation. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang pinili ni Kai ang Gilas kesa personal exposure sa US. Noong 2022, naging laman ng headlines ang kanyang pag-prioritize sa ating national team kesa Summer League opportunities. Pero ngayon, ibang sitwasyon na ito. Galing siya sa injury, kailangan niya ng exposure, kailangan niyang ipakita na kaya pa niyang makipagsabayan sa NBA level athletes matapos ang rehab journey. At dito nagsisimula ang tunay na tensyon dahil habang excited ang mga fans sa comeback ni Kai, may isang tanong na bumabagabag sa buong basketball world kapag dumating ang oras ng pagpili. Ano ang pipiliin ni Kai? Ang bayan o ang pangarap? Well, hindi biro ang pinagdaanan ni Kai nitong mga nakarang buwan mula sa pagiging isa sa pinag-uusapang Asian League men sa Japan B-League. Bigla siyang bumagsak sa pinakamadilim na yugto ng kanyang career matapos ang ACL injury na tumama noong early 2025. Halos buong Pilipinas na pahinto noon dahil alam ng lahat, timing yon ng pinakamahalagang momentum sana ng kanyang career. Pero kahit ganoon, hindi bumitaw si Kai, unti-unti siyang bumalik sa action ngayong 2026 at agad ding ipinakita na andyan pa rin ang kanyang presence inside the paint. Sa katunayan, nakaabot pa siya sa Japan B-League milestone at nagkaroon ng ilang impressive rebounding performances matapos ang kanyang comeback. Kaya ngayon, muling bumabalik ang NBA whispers sa kanyang paligid. At dito na nagiging komplikado ang lahat dahil ayon sa mga usapan sa basketball circles at online speculation, posible na namang magkaroon ng pagkakataon si Kai sa NBA Summer League environment. Hindi man official pa ang lahat, malinaw na maraming scouts pa rin ang interesado sa kanyang size, mobility at shooting touch bilang modern Asian 7-footer. At alam natin, ang Summer League ay hindi simpleng exhibition lang para sa mga players na tulad ni Kai. Ito ay audition stage, ito ang lugar kung saan pwedeng magbago ang buong career sa isang breakout game lang. Pero habang umiinit ang NBA possibility, andiyan naman ang Gilas Pilipinas. At sa totoo lang, ibang level ang exposure kapag national team na pinag-usapan. Hindi lang ito basketball para sa mga Pinoy. Emosyon ito, pride ito, pag-asa to. Kapag suot ni Kai ang Gilas jersey, parang mas malaki siya kaysa basketball player lang. Siya ang simbolo ng future ng Philippine basketball. Siya ang 7-3 na pangarap ng bawat batang Pinoy na naniniwalang kaya rin nating makipagsabayan sa mundo. Kaya ngayon, hati ang fans. May ilan na nagsasabing dapat unahin ni Kai ang NBA opportunity dahil minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon, lalo na pagkatapos ng injury. Kailangan niyang i-maximize bawat chance para mapansin ng NBA organizations. Habang bata pa siya, dapat daw ito niya ang focus sa pinakamataas na level ng basketball. Pero may isang side rin ng mga fans na nagsasabing kailangan siya ng Gilas ngayon higit kailanman. Dahil kapag healthy si Kai kasama sina AJ Edu at Junmar Fajardo, ibang klase ang ceiling ng ating national team. Well, ang problema, mukhang hindi madaling pagsabayin ang dalawang mundo. At habang papalapit ang Summer League calendar, mas lalong umiinit ang tanong, kapag magsabay ang laban ng bayan at laban ng pangarap, alin kaya ang pipiliin ni Kai? Ang pinakamabigat dito, hindi lang simpleng yes or no ang magiging epekto ng desisyon ni Kai. Dahil kahit ano ang piliin niya, siguradong may masasaktan, siguradong may madidismaya, at siguradong may magtatanong kung tama ba talaga ang kanyang naging desisyon. Kapag pinili niya ang NBA Summer League, may mga fans na magsasabing iniwan niya ang Gilas sa pinaka-importanting panahon. Lalabas na naman ang mga linya, bakit kapag national team na,
hindi available. At alam natin kung gaano ka-emotional ang basketball culture sa Pilipinas. Minsan, hindi sapat ang paliwanag kapag usapan gilas na. Pero kapag gilas naman ang pinili niya at mawala ang NBA opportunity, baka yun na rin ang pagkakataong hindi na bumalik kailanman. At yun ang masakit sa katotohanan para kay Kai ngayon. Hindi na siya 18 years old prospect na may unlimited time para makantay. Si Kai ngayon ay nasa critical phase ng kanyang professional career. Galing siya sa ACL injury. Kailangan niyang ipakita sa mga scouts na healthy siya, mobile pa rin, at kaya niyang sumabay sa bilis at physicality ng NBA at physicality ng NBA caliber players. Kaya para sa maraming basketball analyst, mahalaga talaga ang NBA Summer League exposure para sa kanya ngayong 2026. Well, sa katunayan, ilang beses nang napatunayan na willing si Kai isugal ang personal opportunities para sa Gilas Pilipinas. Nung panahon ng G-League Ignite journey niya, isa sa mga factors ng kanyang pag-alis ay ang commitment niya sa ating national team. At hanggang ngayon, yun pa rin ang dahilan kung bakit mahal na mahal siya ng mga Pinoy. Hindi siya yung tipong basta nalang tatalikod sa bandera. Pero ngayon, parang ibang laban na to. Dahil ang NBA dream ni Kai ay parang apoy na pilit niyang binubuhay taon-taon kahit ilang beses na siyang muntik mamatay. Mula NBL Australia hanggang sa Japan B-League, hanggang Orlando Magic Summer League team, paulit-ulit siyang bumabangon. Kahit undrafted, kahit nababash, kahit sinasabihan ng iba na tapos na raw ang kanyang NBA dream. At ang mas nakakagulat, habang maraming players ang nawawala matapos ang major injury, si Kai ay lalo pang naging determinado at nitong March 2026, napag-career high na siya sa rebounds sa Japan B-League matapos ang recovery comeback niya. So ibig sabihin, may naniniwala pa rin sa kanyang umabot sa mas mataas na level. Kaya ngayon, parang dalawang mundo ang humihila sa kanya. Sa isang side, andyan ang Pilipinas, ang bansang halos na siyang ginawang simbolo ng modern Pinoy basketball dream. Kapag nasa Gilas si Kai, ramdam ng fans na kaya niyang sumabay sa malalaking bansa sa Asia, lalo na ngayong pinaplano ang future frontline ni Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Pero sa kabilang side, andyan naman ang NBA, ang pangarap na ilang taon na niyang hinahabol, ang stage na pwedeng tuluyang magbago sa buhay niya at sa kasaysayan ng Philippine basketball. At habang papalapit ang mga summer tournaments at posibleng NBA activities, mas lalo pang lumalakas ang pressure. Dahil sa huli, hindi lang ito magiging desisyon ni Kai bilang player. Ito ay magiging desisyon ni Kai bilang simbolo ng pangarap ng isang basketball nation. Kaya ngayon, buong basketball world nakatingin kay Kai, hindi dahil duda sila sa kanyang talento, kundi dahil alam nilang napakalaki ng nakataya sa susunod niyang hakbang. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.